Sino po nagkaroon ng COVID dito? Taas ang kamay na nagkaroon ng COVID. Wala, dalawa, tatlo, apat lang. Ako po, 2 beses nagka-COVID. Si Bigyan naman ay kasama. From 115 kilos, naging 83 kilos ako. Sige na, sige. Na-admit ako sa GAT. Ngayon, ako yung pinakahuling inadmit. Severe yung COVID ko. Kundi dahil ngayon, yung remdesivir na antibiotic, libre, sinaksak sa akin ng 10 days na buhay ako. Yun. Naiyak ako. Oo, Nay. Ang kapatid ko, pareho po niya. Ako naman po, nagdala ng kanyang remdesivir. So, pwede ba natin palakpakan siya, okay? May testigo po kayo. Di ba? Pero huwag na tayo. Ako si Maria Luz Lapid, nakatira sa 2841 Manila Street, Tondo, Manila, sa Komisyonan District 2. I-share ko lang yung naging experience ko na nagkaroon ako ng COVID. I think, after na mamatay yung father ko, February namatay si tatay, inaayos ko yung kanyang death certificate sa City Hall. Hindi ko alam na infected na pala yung City Hall that time. Pag uwi ko, nilalagnat na ako. So sabi ng anak ko, Ma, magpa-test ka na. Ayoko pa. Pumunta ako hindi ako makahinga. Pumunta ngayon ako ng ospital ng Tondo, sa Abad Santos. Diyos ko, sabi ko, ano ba ito, nakakatakot. Kasi Ang bilis po mula po nung nagpunta lang kayo ng City Hall. nilagnat Pag-uwi, ako. nung pag-uwi nyo, nilalagnat na kayo? Grabe, no? Pag kinabukasan, nag-shutdown ng City Hall. Aha. Nag-ano na pala sila na marami nang may COVID na mga employees doon, ganon. Opo. So ngayon, na pag-uwi ko, ganon nga, hindi na ako makahinga. Pero hindi ako inuubo. Hinihingal lang ako. Sabi ko, bakit ganon? Nilalagnat ako. Ngayon, nag-isolate ako. Baka ako makuha pa sa mga gamot, ganon. Ko, immunopro, yung mga lahat ng basic. Hindi na ako makahinga. Sabi ni padala na raw ako sa ospital. So, sumundo sa akin yung barangay ng Hermosa. That day din po na yon. Hindi, siguro mga 3 days. Okay. 3 days. Pinatagal ko pa ng 3 days. Tapos nung sinundo ako, hindi ko alam saan na ospital ako pupunta kasi wala akong pera. Sabi ko, paano yan? Sabi ko, saan ospital yung pwedeng mag-admit? Kasi lahat ng senior, hindi na nga ina-admit, nandun lang sa tent. So ngayon, pumunta ngayon yung anak ko, kasi 2 kaming meron na positive. Nag-test muna kami sa ospital ng Tondo, wala pa yung result, pumunta na ako ng GAT. Kasi sa Delpan. Mada, tanong ko lang po, nahawa ba siya sa'yo o hindi? Yung anak ko. Yung anak niyo po? Opo. Parang nahawa sa akin kasi Parang magkatabi nahawa. kami sa kwarto. Opo. Sa totoo lang, that time, nung pinaano na ako, ayaw akong tanggapin ni God hanggat wala yung result nung ang tawag swab. Opo. Sabi ko, hindi na ako makahinga. Pwede ba lagyan niyo ako ng oxygen? Sabi ko. Tapos in-isolate ngayon nila ako sa isang kwarto doon sa God. Alam mo, black out. As in, pagpikit ko, sabi ko, kinakapos ako ng hininga. Bakit ganun? Tawag na yung anak ko sa Valeriano, kay Roland Valeriano. Humingi siya ng tulong, mag-assist para makuha yung result ng swab test. Opo. Then after that, hindi pumayag yung anak ko na hindi makuha within the day. Kasi mamamatay na ako that day. Wala akong oxygen support. So, kailangan yung oxygen ko, yung continuous. Opo. Dapat ganun. Pag inalis mo siya, hindi na ako makakahinga, mamamatay na ako. Ngayon, yung x-ray ko, balot na balot ng virus. Kulay white. Nako. Balot na balot siyang ganun. So, sinasakal pala yung lungs mo nun. Then, tapos nun, sabing gano'n kasi volunteer ng fire brigade yung anak ko. Opo. Yung director dun sa GAT, sabi niya, andito kasi yung mother ko, sabi niya gano'n, nag-aagaw buhay na nga, sabi niya, pwede kaming tulungan. Sabi niya, meron ditong gamot na naka-reserve sa mga COVID
patient na pinondohan ni Mayor Isko. Opo. Ngayon, ay, gano'n. Sabi kong gano'n, baka naman pwede akong maka-avail. Sabi kong gano'n. Kasi kung sa private hospital, 100,000 per shot. Opo. Saan nakukuha yung ganong pera? Sabi kong gano'n. Eh di, sabi ng gano'n, mahayaan mo, ganito. Hingi tayo ng tulong, ganyan. Sa madalit sabi, lumabas yung swab, positive. Pinanik na ako dun sa room ng mga COVID patient. Tapos nung pinanik ako sa COVID patient, kinagabihan, pumirma ako ng waiver. Opo. Sabi niya, ma'am, pirmahan mo po ito kasi it's either maapektuhan yung liver mo, yung kidney mo kasi hindi pa fully tested yung remdesivir. Sabi niya, walang problema, pipirma ako, mabuhay lang ako kasi may 3 akong inaalagaan na naiwan ng anak kong namatay. Opo. Nung pumikit na ako, yung alam mo pa nasa nakita ko, mga apo ko. Oh. Sabi ko, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang chance. Mapaalagaan ko lang yung mga anak ng anak ko, yung mga apo ko, sabi ko gano'n. Ngayon, nagtuloy-tuloy, pag-shot sa akin nung gabi, nag-improve. So, sabi niya, Mami, mukhang may improvement. Yung palang remdesivir, pagka na wrong timing yung saksak, patay din yung pasyente. Pag nahuli pala yon, hindi mo rin pwedeng magamit yung antibiotic. Kailangan timing talaga. Timing talaga. Kaya that day, saksak agad sila. Tapos, na naman, di ba, ang daming saksak. Tapos yung oxygen ko, yung isang malaking ganyan, mataas. Isang umalis lang. Palit-palitan yun. Napakalaking thankful ko talaga dun sa mga staff, dun nga, sa hospital. As in, nag-pampers na ako eh. Hindi na ako makatayo eh. Tapos, hindi na rin ako makahinga. Ganon. So, kundi dahil kay Yorme na nagpondo para dun sa mga gamot na yon, hindi talaga ako mabubuhay. Kaya yung second life, sabi ko, inisip ko paano makatulong kay Yorme. Kaya nung tumakbo siyang presidente, talagang binoto ko siya lahat ng mga anak ko. Sabi ko, iboto niyo si Mayor kasi yun lang yung way natin para mapasalamatan siya. Kaya, thankful talaga na nandyan siya. Kaya nung tumakbo siyang presidente na walang mayor, medyo na-disappoint ako. Kasi paano na yung mga ibang projects niya. Kasi yung mga ibang apo ko, mga scholar din. Kasi marunong yung mga bata, yung naiwan ng anak ko. Kaya yung mga scholarship na yon, malaking tulong sa mga bata yun. Para makatapos ng college. Ayun. Ngayon po, Mother, ano po ang masasabi niyo kay Yorme dahil nga dito sa Second Life na nangyari sa inyo dahil nga dun sa remdesivir, ano po? Yun. Opo. Nalaman ko na siya daw yung nag-pondo noon. Salamat naman. At meron talagang nagpursige yung Manila City Hall, yung ating pinuno na si Mayor, pinondo kanya talaga. So, malaking pasalamat ko. Kaya ang tangi lang na maitutulong ko sa kanya, yung lahat ng buong family namin, sa kanya talaga. Ngayon, dahil narinig ko nga yung mga speech ng mga kanyang line-up, na rin ako na solid na lang yung line-up. Wag nilang pag-iwa-hiwalayin. Maganda naman yung kanilang mga yung kanilang mga purpose. Yun. Ayun pong yung mensahe niyo po mismo kay Yorme kasi mapapanood niya tong interview na to. Yorme, ang ko lang, sana hindi siya magbabago. Pagka habang iniluluklok siya ng mga taong bayan, yun, gusto ko sana maging ganun pa rin yung niya sa mga tao. Yung pagtulong, unang-una, sa mga mahihirap, yung puso niya, huwag magbabago, yun. Kasi yung mga iba, pag nakapwesto na, nakakalimutan na yung mga pinangako, di ba? So, siya naman, hindi. Alam ko naman na gagawin niya ang lahat. Para, yun nga, katulad niya, yung mga taga-tondo, hindi niya pinababayaan talaga. Yan lang. Sige po, Mother. Maraming salamat po. Ayan. Thank you po.